Hello. Okay, salamat po sa ating Panginoon dahil medyo, naglulubay na yung ulan. Ano ho? Actually, palagi ito yung sinasabi nung biyanan ko eh. Sabi niya, kasi doon sa Malanday sila nakatira, mababa yung Malanday. Tapos, doon sa shop niya, meron siyang pump. Kaya pagka umuulan ng malakas, talagang nakaredy siya eh. O, ina-anticipate niya, inaabangan niya yung ulan. So, natetesting niya yung pump niya. No? And then, nakakatuwa kasi malalim yung lugar niya, yung shop niya, pero hindi binabaha. Kasi continuous na yung pump niya patuloy na humihigop ng tubig para ibuga palabas ulit. Ano? So, minsan naikwento niya sa akin, ito talaga yung inaantay ko sa 1 taon, sabi niya. Pinaghahandaan daw niya. Ang tawag niya diyan, siyam-siyam. Ano? Di ba meron tayong tinatawag na siyam-siyam? Yung di ba minsan may mga kasabihan yung mga matatanda, oy, gumising ka na, baka abutan ka ng siyam-siyam. Minsan na-real, ano kaya itong siyam-siyam? Ano ba ibig sabihin ito? Lucky 9 ba ito? 99? Pagka siyam-siyam, 99 eh, no? Yung pala yung siyam-siyam, ito pala yung araw o bilang ng araw na kung sakali, pag umulan ng malakas sa panahon ng tag-ulan sa Pilipinas, tuloy-tuloy, non-stop na 9 days yung ulan. Kaya nung mga nakaraang araw, binibilang namin ni Jenny, ilang araw na yung umuulan. Yan, sabi namin, Sabi ko, hindi lang siyam-siyam to Ano to, 11-11 na to, kaya 12-12 na. Kasi it is more than 9 days na umuulan. So, ngayon natigil. Actually, binilang namin mula pa July 16, umulan na. Hanggang kahapon, pati kayo na umaga, umuulan. So, biruin mo, it's more than 9 days na nag-uulan. Kaya sabi ko kay Jenny, hindi lang siyam-siyam to. 12-12, 11-11 na. So, grabe yung ulan na nangyari sa Pilipinas and let us pray for our country. Ako nakita ko rito, ang pinakamalaking problema ng bansa natin, aside from corruption, yun nga yung baha. Taon-taon talagang may mga lugar na binabaha and pinagpala po tayo dahil nasa Genti tayo. Ang Genti, isa po siya sa pinakamataas na lugar sa Valenzuela. Nakakalungkot po yung mga kababayan natin, particularly doon sa District 1, yan, yung Malanday, Coloong, baha dyan. Kahit sa may bandang Ubando, may Kawayan, grabe, sobrang baha. To the point na hanggang bewang, hanggang dibdib yung kanilang pinaglalakaran doon, mga kapatid. Alam niyo, ang napansin ko sa problema ng bansa natin, aside from corruption, yun nga, yung baha, yung tubig pag tag-ulan. Pero alam niyo ba, na merong isang bansa somewhere in Europe na mas malaki ang baba o parang below sea level yung kanyang location. Mas mataas pa na lupa ang Pilipinas. Pero sila, bagamat mas malalim, mas below sea level sila, hindi sila binabaha. Alam niyo kung anong bansa ito? Yung Netherlands. Yung Holland. Ayan, ano kayang meron sa Netherlands o dun sa mga Dutch people kung bakit hindi sila binabaha samantalang below sea level yung kanilang location? Ano ba? Mas magaling ba yung mga architect nila? Mas magagaling ba yung mga engineers nila na gumawa ng mga dike, ng mga flooding system nila, ng mga pumping stations nila? O bas talagang kurap lang talaga ang Pilipinas kaya hindi nakaano yung mga pondo para ayusin yung mga baha rito. Ako sa tingin ko yun yun ang dahilan mga kapatid Mas magagaling sila pagdating sa technology, pagdating sa planning, at lalo na pagdating sa pag-allocate ng pondo sa bansa nila. Magagaling yung mga Dutch, mga kapatid. Kaya nga isa sila sa pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. Dahil, biruin ang lalim ng bansa nila pero hindi sila binabaha, mga kapatid. Samantalang ang Pilipinas, ayos lang naman, hindi naman tayo lubog na lubog, pero bakit tayo binabaha, mga kapatid? Ayan, kailangan nating mag-adapt ng, alam niyo ba yung bagong technology, yung bagong kaisipan, yung bagong pamamaraan, paggawa ng mga structure para hindi tayo mabaha. Alam niyo po, church, ang bawat tao, naniniwala ako, maging ang church, kailangan nating mag-adapt para makasabay sa pagbabago ng mundo natin. Totoo po yan. Dito ko nakita na ang Pilipinas, pagdating sa lahat ng bagay, huli, mga kapatid. Tignan niyo, pagdating sa gera, huling-huli tayo. Minsan pinapanood ko yung laban ng mga gera doon sa Middle East, yung Iron Dome ng Israel.
Grabe, no? Biruin mo yung Iron Dome pala yung sumasalubong dun sa mga rocket missiles na pinapadala ng kalaban nila, no? Biruin mo, kaya pala hindi tumatama yung mga missiles na binabato sa Israel, ini-intercept, kina-counter nung Iron Dome. Sa Pilipinas, wala tayong tagasalo ng missile nung kalaban, mga kapatid eh. Ano kaya pag pinadalhan tayo ng ibang mananakop ng mga missiles, anong gagawin natin, mga kapatid? Ano ang Iron Dome natin? Salubungin mo ng tirador yung rocket missile, mga kapatid, para sa area, sasabog pa lang. Pag tignan nyo to, no? Pagdating sa West Philippine Sea, mga kapatid, binubuli tayo ng China eh. Biruin mo, sinasakop na halos yung karagatan natin, nandun na sila pasok na sila sa exclusive economic zone. Ano yung mga pangpatrolya ng Pilipinas, mga kapatid? Ano ginagamit natin? Yung kinakalawang na barko na nakasadsad doon sa West Philippine Sea na pinag-iinteresan ng mga ngalakal dito, mga kapatid. Gusto nang i-junk shop, mga kapatid. So biruin mo, pati sa technology, iwan na iwan tayo. Actually, hindi lang technology, pati mindset, mga kapatid, na dapat tayong mag-improve. Pagdating sa gera, mga kapatid, yan. Imagine niyo, makikipagdigmaan tayo, mga kapatid. Abay, grabe yung mga kalaban natin, iba't iba na yung paano pag ang Pilipinas hindi pa nag-upgrade? Kunyari, mga kapatid, ang pakikipaglaban pa natin nung panahon pa ni Magellan, mga kapatid. Ang kalaban natin, di baril tayo, di itak, di tirador, mga kapatid. Di ang laking talo, mga kapatid, tama po ba? Dapat pagdating sa church, ganyan din tayo. Dapat updated tayo pagdating sa lahat ng mga bagay, mga kapatid. Naalala ko church nung araw, wala pa itong ganito eh. Alam niyo kung anong gamit namin nung araw? Manila paper, ayan. Manila paper, doon nakalagay yung lyrics ng kanta. So habang may nagpapaawit, kumukumpas na ganon, meron naman yung tagahawak ng papel, ina-atras niya yung para masunod yung lyrics, mga kapatid. Ganon, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, kailangan talaga minsan ang church mag-update din eh. Kasi pag ang church hindi nag-update, mapag-iiwanan, mga kapatid. At pag ang church ay napag-iwanan, maraming tao mapupunta impyerno. Tama po ba, mga kapatid? Kasi wala nang pupunta sa church kasi titignan nila, masyado ng luma, hindi ako makasabay, mga kapatid. Meron akong kwento, meron dalawang kabataan, nakainom na sila. So ang sabi nila, pre, maghanap nga tayo ng disco bar. Di punta sila somewhere in Malate. Ayan. Doon sa isang lugar na doon, ang ganda ng ilaw, may mga pausok-usok, ang ganda ng tugtog eh. Sabi nila, parang ang daming taong nagkakantahan doon sa disco bar na yun. Di, medyo hilo-hilo na sila. Pumasok ngayon sila. Pagpasok nila, daming tao nagsasayawan, nakataas kamay, may mga pausok-usok, may mga pailaw-ilaw. Di, itong dalawang kabataan ito, nakikisayaw-sayaw din eh. Mamaya may nagulat sila, pagtapos ng kantahan, may nag-pray. Di nagtingin na ng dalawang kabataan, ano ito napuntahan natin? Church pala yung napuntahan nila, mga kapatid. Church. Mamaya-maya, habang nagpe-pray yung song leader, nagtapos na, ito na nangyari. Nag-preach yung pastor about salvation. Alam nyo, yung dalawang kabataan, after nung preaching ng pastor, umiiyak, lumapit sa harapan doon sa panawagan na born again, mga kapatid. Could you imagine that? Because of change, because of technology, because of adaptations and adjustments, may dalawang kabataan ang naligtas, mga kapatid. Dahil akala nila disco bar yung pupuntahan nila, yung pala church, mga kapatid. Tama po ba? Ako rin, I myself, mga kapatid, nag-a-adapt pa rin ako hanggang ngayon. Doon sa online class namin, hindi po ako yung tao na mateki. Ayan, old school din po ako. Ang hilig ko lang, mga kapatid, magsulat sa notebook, minsan nakikinig lang ako palagi. Pero alam nyo, ang daming technology na nangyayari sa online class namin. Ayan, kailangan i-download mo to, kailangan ipasa mo ito. Minsan, nung ako inatasang mag-report ng teacher namin, ako po, kinabahan na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Paano gagawin ko rito? Ayan, alam nyo ginawa ko? Humingi ako ng tulong kay Kim sa mga kabataan. Sila ang maraming ideas about new technologies, mga kapatid. Kasi baka mamaya, itong online platform namin, sa online class namin, pag hindi ka marunong sa online, nangangain yan ng aanga-anga, mga kapatid. Sabi ko, baka lamunin ako na ito. Kaya ginawa ko, nagpatulong ako, mga kapatid. Ayun, nakasurvive ako. In the same way, tayo sa buhay natin personally, maging ang church, dapat nag-upgrade, nag-a-adapt tayo dun sa ever-changing world na ginagalawan natin. Kasi pag hindi tayo nag-adapt,
mapag-iiwanan tayo, mga kapatid. Maging sa mga no, sa mga panguhuli, sa mga yung mga mangingisda, may mga technology na bago yun para sila makahuli ng isda eh. Tama po ba? Andiyan yung malalaking lambat nila, andiyan yung mga ilaw nila na nakaka-attract sa mga isda, mga kapatid. Hindi ka pwedeng mangisda na ang gamit mo sa West Philippine Sea, balsa lang, mga kapatid. Kasi sasabihin mo, old school ako, magbabalsa ako. Hindi eh. Abay, baka sagasaka ng Chinese Coast Guard dyan, mga kapatid, lumubog ka, mga kapatid. Kailangan ibang fishing vessel na rin ang panggamit mo. In the same way, dapat tayo ganun din. Ayan. Kaya itong title natin, bagay na bagay ito, mga kapatid. Changing Our Wrong Thinking, which is found in Acts 11, 1-18. Karugtong po ito nung nangyari kay Pedro. Okay, balikan natin yung pangyayari kay Pedro. Ano ginawa ng Panginoon kay Pedro? Binago ng Panginoon o inalis ng Panginoon yung prejudice ni Peter. Ano yung prejudice? Yung maling judgment niya, yung maling tingin niya, at yung mga maling feelings niya about people who is different sa kanila. So nung tinanggal ng Panginoon, giniba ng Panginoon yung prejudice niya, ito naman, giniba ni Lord yung feelings ni Peter about different people. Ito naman, giniba naman ng Panginoon ng susunod yung wrong thinking ng mga Hudyo about sa kanilang organizations, about sa kanilang religion, about sa kanilang church, about sa kanilang pananampalataya tungkol kay Lord. Alam niyo ba kung bakit ginigiba ng Panginoon yung prejudice natin, pati yung wrong thinking natin? Nang sa gayon maka-adapt tayo sa pagbabago. Nang sa gayon mas maging efficient, effective, and powerful tayo sa pag-convey ng gospel at ng message ng ating Panginoon sa nagbabago nating sanlibutan. Kailangan makasabay tayo, mga kapatid. Tama po ba? So basahin natin yung kwento. So after ni Peter ma-evangelize si Cornelius, after na masaksihan niya that the Gentile world had been conquered by God through the gospel of Jesus Christ, eto na, bumalik na si Pedro sa Jerusalem. Sabi po rito, the apostles and the brothers throughout Judea heard, narinig nila, that the Gentiles also had received the word of God. Sabi mo, papauwi si Peter. Nalaman doon ng mga conservative na mga Christians na parang kakaiba si Peter, parang bakit ganun? Sumama siya sa mga pinagbabawal na samahang tao. Nakitira siya ng ilang araw pa doon sa pinagbabawal na mga tao at nagpunta siya sa pinagbabawal na lugar. At ang malupit kay Peter, siguro sinasabi nila, nakatikim na siya ng mga pinagbabawal na pagkain. Biro mo ang tawag nila, unclean food. Biro mo si Peter sumama sa unclean people, eat unclean food, having a fellowship with an unclean community. So, pero mo, could you imagine, papalapit si Peter, nag-uusap yung mga kapwa niya apostles, pre, mukhang si Peter nangangamoy sisig na. Mukhang may tinga pa ng crispy pata sa ipin. Nakakain ng bawal na pagkain yung ating tropa. Ayan. Ano nangyari sa verse 2? Ito, tingnan natin to, no? So, when Peter went up to Jerusalem, bakit went up? Mataas kasi yung Jerusalem eh. Isa sa mga pinakamatataas na city yan eh. The circumcised believers criticize him. Napansin niyo kung bakit nilagay ni Luke dito yung circumcised believer? Kasi ito yung trademark ng mga Hudyo eh. No? Ito yung trademark ng pagiging anak ng Diyos. Na kapag ikaw ay circumcised, under ka ng nation, ng Panginoon, ikaw lang ang anak ng Diyos. So pero inyo, criticize na nila si Peter. Sabi dito, nung nagpunta si Peter dito, they criticized Peter. Ano yung sinasabi lang criticize? Uy, si Pedro nakipag-fellowship sa mga unclean people. Si Peter nakakain na ng lechon paksiw. Atay tayo dyan. Ganun-ganun na sila. Iba na si Peter. Hindi na siya yung kagaya natin. Iba na siya. Di ba't kung minsan ang church, pag nag-a-adapt, may mga kapatiran na makaluma ang style na minsan, pag nag-adapt ko niya, bagong kanta, uy, ano yan? Bagong kanta yan Bawal yan. O bakit may bago tayong drums? Bawal yan. Ang kailangan, ang ligtas lang na gamit sa church, organ lang. Bawal ang keyboard kasi sinasaksak sa kuryente yan. O, may mga ganong kaisipan, mga kapatid eh. Bakit ang ingay ng mga kanta ninyo?
Ang ligtas lang na kanta, yung nakalagay lang sa himnaryo, mga kapatid. O, yan, ano. Ito na, they began criticizing Peter, mga kapatid, kasi nga nakisama na siya, nakijoin na siya sa hindi nila kauri. Pagdating sa verse 3, ito na, and said, you went into the house of uncircumcised. May nakita nyo, maging yung term na uncircumcised, tsaka yung circumcised, it is a term of prejudice. No? Kumbaga parang, langit kami, lupa ka. Ayan, circumcised kami, uncircumcised kayo. Clean kami, unclean kayo. Pero si Peter na dating circumcised, clean, holy, bakit ka ngayon sumama sa mga unholy? Bakit ka nag-adapt, Peter? Bakit ka nag-change? Bakit ka nakipag-fellowship? Ayan, mga kapatid. Ano, sabi dito, you went into the house of the uncircumcised men and ate with them. Bakit, Peter, nag-adapt ka ng bakit sumama ka dyan? Iba ka na. Nagbago ka na. Ayan. Pagdating sa verse 4, ito na. Of course, inexplain naman ni Peter ang mga pangyayari. Peter began and explained everything to them precisely at it had happened. So, kunento ni Peter, na naginip ako, nakakita ako ng iba't ibang uri ng unclean animals, pinapakain sa akin ni Lord. Tapos, pinuntahan ako ng mga tao ni Cornelius para sunduin ako. Tapos, eto na, nagkita kami ni Cornelius, nagpaliwanag ako, nasaksihan ko kung paano mag-manifest ang Holy Spirit sa mga Gentiles. And then they believe and then they baptized into the name of our Lord Jesus Christ and they became Christians and they, nagkaroon na ng church doon sa Caesarea. Ayan. So, kwento lahat ni Peter ang pangyayari, mga kapatid. So, let's read further doon sa verse 5. Ayan. It was in the city of Joppa, sabi niya ganyan, that he is praying. Ano, na naginip siya, nakatulog siya, nakakita siya ng iba't ibang uri ng hayop. Pagdating sa verse 6, sige, bilisan lang natin dito, no? I looked into it and I saw four-footed animals of the earth, wild beasts, reptiles, and birds of the air. Nakita siya ng iba't ibang uri ng hayop, mga unclean, mga bawal kainin. Ito, nakarinig siya ng instruction, bumangon ka, sige, kumain ka, lutuin mo yung mga yan. Pagdating sa verse 8, sabi ng Apostol Pedro, Panginoon, hindi pa ako nakakatikim yan. Marumi yan. At never mo akong nasaksihang kumain ng mga maruruming pagkain, ng mga pagkain ng mga maruruming tao. Pagdating dun sa verse 9, the voice spoke from heaven. Second, actually, naging pangatlo pa eh. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong tawaging marumi yung mga bagay na nilinis ko na. Huwag mong tawaging bawal yung mga pagkain na pwede nang kainin. Ayan. And then in verse 10, sabi ni Pedro, nangyari ito 3 times. Pagka ang isang bagay nangyari 3 times, anong ibig sabihin yan? May confirmation yan na dapat mo nang gawin. May confirmation yan na tama na, gawin mo na, sumunod ka na, okay na. Ayan. So this happened 3 times and then it was pulled up to heaven again. Pagdating sa verse 11, right then, 3 men who had been sent to me from Caesarea stopped at the house where I was staying. Ito na, may sumundo na sa kanya. Ito yung mga tauhan ni Cornelius para sunduin siya. Verse 12, the Spirit told me to have no hesitation about going with them. These 6 brothers also went with me. And we entered the man's house. May tanong ako, bakit binanggit pa rito ni Pedro yung 6 niyang kasamahan? Actually, ilan silang nagpunta sa Caesarea during that time? Pang-7 si Pedro. Bakit 7? Alam niyo ba nung araw, pag sinabing meron kang 7 witness, very credible yan. So nakita niyo mga kapatid yung pangyayari talaga dito. Talagang inorchestrate, inarrange ng Panginoon yung meet-up ni Peter and Cornelius para isignal na ng Panginoon na, hey, the gospel is also for the Gentile people. Wala nang prejudice, wala nang walls, ayan, wala nang marurumi, wala nang unclean or clean na tao. Lahat ng tao mahal na ng Panginoon. So, kaya 7 silang nagpunta roon kasi very credible yung testimony ng 7 katao, mga kapatid. Sa verse 13, ito po ang karugtong,
He told us how he had seen an angel appeared in his house and say, "Send to Joppa for Simon who is called Peter." Ito na, maging si Cornelius, kwento niya na may nagpakitang anghel sa kanya. Si Peter, kwento niya na si Lord nangusap sa kanya at talagang pinagtagpo po sila. 14th verse, ito po ang sabi, "He will bring you a message through which you and all your household will be saved." O magdadala siya ng gospel na kung saan maliligtas kayo. 15, "As I began to speak," ito na, yung Holy Spirit bigla na lang nagparamdam, no, bigla na lang nagmanifest sa mga Gentile people. And then in verse 16, "Then I remembered what the Lord had said." Ayan, "John baptizes with water, but you will be baptized with the Holy Spirit." So ito yung particular event na ito lang na nangyari dito ulit, yung mga Gentiles ay nakapag-speaking in tongues, nag-manifest yung gift of the Holy Spirit. Sa 17th verse, ito na po yung sabi, "So kung ang Panginoon ay nagbigay sa kanila ng parehong espiritu na kagaya sa atin," ayan, "na naniniwala kay Jesus Christ as Lord, sino ba ako para isipin at kontrahin ang Panginoon?" And ano ang point dito ni Pedro, mga kapatid? Pagka ang Panginoon na mismo ang kumilos, naniniwala si Peter na pag mismong si God na ang nag-initiate, ang gumalaw, hindi na makakaporma yung mga circumcised believers, yung mga traditional believers, na mismo sila, dapat kayo paniwalaan nyo na kasi si Lord na gumawa nito eh. Alam nyo, minsan ang tao inaabuso itong ganitong katwiran eh. Ginagamit si Lord para payagan sila, mga kapatid. Pero ito si Peter, ginamit talaga niya si Lord, talagang credible naman talaga. O naalala ko, meron isang lalaki, gustong pumunta sa church, ayaw siyang payagan ng misis niya. Hindi ginawa niya itong lalaki ito, nag-inom na lang. Hindi, syempre yung misis niya, ayaw niya nag-iinom siya. Sabi ng misis, "Han, bakit ka ba inom ng inom?" Sabi ng lalaki, "Ayaw mo kasi akong payagan sa church." Kaya pwede ba sa linggo, payagan muna ako. Sabi ng misis, "Sige, bigyan kita ng pamasahe. Punta ka na sa church, punta ka na kay Lord." Ayan, ano. Minsan mga kapatid, pagka ang tao ginamit mong dahilan si Lord, nag-a-approve mga kapatid. Ano? Si Peter, iba naman yung kanyang sitwasyon mga kapatid. Talagang si Lord mismo ang kumilos sa kanya at hindi lang niya ginamit na dahilan si Lord, bagkus si Lord talaga mismo ang nasaksihan nilang gumawa at nagpakita ng kanyang presensya sa buhay ng mga hintil na ito. And then in verse 18, ayan, "When they heard this, they had no further," kita nyo, wala na silang palag. sabi nung mga elder na mga apostol na kasama ni Pedro, sabi siguro nila Mateo, nila John, nila Santiago, hindi na tayo pwedeng kumontra kay Pedro. Si Lord na pala gumawa nito eh. Pag kumontra pa tayo, lagot tayo kay Lord eh. Di ba mismo ganun din tayo minsan mga kapatid? Pag nakita natin dapat na ang Panginoong Diyos na ang kumikilos, sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang kumontra. Ayan, So eto na, si Lord na mismo. Ano ang sabi nila? When they heard this, they had no further objection. Nag-agree na sila kay Peter. So then, and they praised God saying, "So then, God has granted even the Gentiles repentance unto life." Nakita niyo po ito, church, mga kapatid. Ang ganda ng ipinakita dito ni Pedro ang pagpapaliwanag. At ang ganda rin ng response ng mga circumcised, ng mga traditional believers doon sa pagbabagong ginagawa ng Panginoon. Si Lord na pala ang nag-cause niyan eh. Wala na tayong magagawa kundi sundin ito, mga kapatid. Ano yung pwede nating makuha sa kwento nito, mga kapatid? Number one, back tayo doon sa outline. Ito po yung pinaka summary nung nabasa natin. To accomplish His sovereign purpose in salvation, God has to change the wrong thinking of His people. Sino-sino yung mga may wrong thinking? Yung 12 apostles. Nung una si Peter ang may wrong thinking, mayroong wrong prejudice, o mayroong prejudice. May maling judgment siya, may maling pananaw sa Gentile. Pero nung binago siya ni Lord, he obeyed, and some great things happen into the Gentile world. Ang problema, si Peter lang yung nabago nung una, pero yung 11 disciples, 11 apostles, mukhang iba ang paniniwala.
So ito na, nung pag-uwi ni Peter sa grupo nila, nag-explain si Peter, sa pamamagitan ng kwento ni Peter, the 11 apostles and the rest of the church, the early Christians, nagbago na rin. So balik tayo dun sa central theme ng mensahe. To accomplish His sovereign purpose. Ano yung sovereign purpose ng Panginoon? Kaligtasan ng buong sanlibutan, buong mundo. Kailangan baguhin muna ng Panginoon yung maling kaisipan at maling judgment ng tao niya. Kailangan mabago ng Panginoon yung church para maging more efficient and mas effective tayo sa pag-win ng soul. Tama po ba mga kapatid? Kung ang mga organizations, yung mga sports ngayon, nag-a-adapt sila ng changes, dapat ang church ganun din mga kapatid. Tama po ba? Pansinin ninyo ngayon mga kapatid yung sports ng basketball. Ang itsura ng basketball noong 90s, masyadong pisikalan. Masyadong one-on-one. Masyadong highlights ang laro ng araw. Pero alam niyo, nagbago ang rules ng basketball para makahabol yung mga European countries. Kasi masyadong dominant ang USA eh. So binago nila yung rules, and then nung nabago ang rules, naging nakahabol na yung mga European people sa basketball. Alam mo, biro mo, ang laki-laking tao, 7-footer, 3 points mga kapatid. Ang laki-laking tao, 7-footer, nagdadala ng bola, pumapasa mga kapatid ng bola. Naging small ball ang laro, naging run and gun, to the point na yung sistema ng paglalaro nung araw is hindi na maka-adapt ngayon. So ang nangyari, nagbago sila ng strategy. Sa coaching staff, sa strategy ng laro, nagbago mga kapatid. So in the same way, ang church, ganun din. Tingnan nyo to, bagamat ang basketball nagbago, nag-evolve, pero hindi pa rin nababago na ang basketball, kailangan mo ng bola, kailangan mo ng net, kailangan mo ng basketball court, kailangan mo ng referee, kailangan mo ng 5 player. Andun pa rin yung basic, pero nagbago naman yung play, mga kapatid. In the same way, ang church, ganun din. Tama pa rin yung mensahe natin, tama pa rin si Jesus Christ, nagbago lang siguro yung pailaw-ilaw, nagbago lang itong bago nating mga ito, nagkaroon lang tayo ng aircon, pero the same message pa rin, yung ancient message na nangyari 2,000 years ago, ito pa rin, that Jesus Christ is Lord. Kaya ang ganda ng awit kanina eh. I believe in God the Father, I believe in Jesus the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is 3 in 1. Kung ano yung mensahe ng araw, yun pa rin yung mensahe natin ngayon. Pero ang nagbago, kung papaano natin dalhin, i-convey, i-relay methods yung mga mensahe na sinabi ng Panginoon ng araw. Ang masama kapatid, eto, binago mo yung mensahe. Iba na yung Lord na prinipreach mo, iba na yung Spirit na prinipreach mo, at iba na yung God na prinipreach mo. Yan yung bawal, mga kapatid. Okay, so basahin ulit natin, to accomplish His sovereign purpose in salvation, God has to change the wrong thinking of His people. And kailangan mabago ang mindset natin, mga kapatid. Ano sabi ng Panginoong Yesus? Hindi mo pwedeng tapalan ng lumang pangtapal yung bagong tela. Kailangan pag bago yan, bago rin yung itatapal mo. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Hindi mo pwedeng lagyan ng new wine yung old wine skin. Kasi pag yung new wine na ilagay mo, magfe-ferment, ano sabi ng Panginoon? Sasabog yan. So ito na nga, nangyayari na nga, mga kapatid. So yan, number 1 na pwede nating matutunan dito, ito po. God's purpose includes the salvation of every man from every nation. Ayan, sinabi naman ng Panginoon yan. Anong realization ni Peter? Ano yung take out niya nung nakita niyang nag-speaking in tongues yung mga Gentiles? Ang kanyang take out, sabi niya, ngayon ko na-realize na mahal din pala ng Panginoon yung ibang uri ng mga tao. Ngayon ko na-realize, sabi ni Peter, na pwede na palang kumain ng mga hayop na nilinis na ng Panginoon. Pero ang pinakamahalagang realization ni Peter, ngayon ko pala na-realize, ang sarap kumain ng lechon. Ayan. Kasi pwede nang kainin, mga kapatid eh. So biruin nyo, God's purpose includes the salvation of every man, mga kapatid. So lahat ng tao, wini-welcome na ng Panginoon. Na-realize pa ni Peter, mali pala yung pagkakaunawa ko nung una na kami lang ang anak ng Diyos. Ayan. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Kailangan ma-realize mo eh. Panginoon, mahal mo rin pala yung asungot kong kapitbahay. Ayan.
mahal mo rin pala, Panginoon, yung bossy kong boss. Lord, gagamitin mo pala ako para i-evangelize. Ayan. Ano. Panginoon, mahal na mahal mo rin pala, Panginoon, yung mga iba't ibang uri ng tao. Ayan. Ano. Pangalawang bagay na pwede nating makuha at matutunan dito. Ito, pabasahin mo natin ito. No? The church should welcome ethnic diversity and not racially discriminating to fulfill God's purpose. Yan, dapat sa church hindi tayo nagdi-discriminate, mga kapatid. O, tanungin ko po kayo, mga kapatid, anong gagawin niyo pag may pumasok dito? Tatuan. Ayan. Anong gagawin niyo, mga kapatid? Yung bang yung puti lang ng mata, yung walang tato, mga kapatid? Kakausapin niyo ba? Kausapin niyo, may kaluluwa rin yan, mga kapatid, ha? O, malay mo, gustong magbago na ng tao, mga kapatid. O, anong gagawin ninyo, mga kapatid? Kunyari may pumasok dito, kalalaking to, laki ng katawan, nakabihis pang babae. Ayan. O, kausapin niyo, mga kapatid. Oo, naka-high heels pa. Kausapin nyo. Ano ang gagawin nyo kapag ganyan yung mga pumapasok sa church, mga kapatid? Huwag natin i-discriminate. Sharean natin. Mahalin natin, mga kapatid. O, tama po ba? Ano? Ito palagi kong uulit-ulitin ito eh. Yung 3 B. Ano? Believe, become, and belong. O, ayan, believe, become, belong. Ang style kasi nung unang panahon, mga kapatid, you have to believe sa message namin and you have to change. You have to become something so that you will belong with us. Ayan. Yun yung pattern eh. Believe, become, belong. Yun yung una. Pero binago na yan eh. Dapat pala, nagwe-welcome tayo. Dapat, people different from us, dapat unbelieving people or unbeliever people, dapat they need to feel a sense of belongingness. They need to belong in us nang sa gayon, they will believe and then they will transform and change, mga kapatid. Nakita niyo ginawa ng Panginoong Hesus? Nakipag-fellowship siya sa mga makasalanan, mga kapatid. Kaya nga na-criticize ang Panginoon. Ano sabi ng mga Pharisee kay Jesus, sa mga tropa ni Jesus Christ? Akala ko ba banal yung master teacher nyo? Bakit nakikipag-fellowship sa mga makasalanan? Narinig ng Panginoon, hindi ako napunta rito, sabi ng Panginoong Jesus, para sa mga healthy. Napunta raw siya para kanino? Sa mga sick people spiritually, mga kapatid. So dapat ganito tayo. Dapat we should welcome ethnic diversity, racial diversity, at huwag tayong mag-racial discrimination. Hindi lang racial discrimination, maging mag-discriminate ng ibang tao na hindi natin kauri. Next, pangalawang bagay na pwede nating makuha rito, ito. We have our own wrong thinking into a Christian life. And meron tayong mga maling kaisipan sa buhay Kristiyano natin. Ano yung mga maling kaisipan nung una nila Pedro? Ang maling kaisipan ni Pedro, walang kaligtasan o hindi available ang salvation sa mga non-Jewish people. Ang maling paniniwala pa ni Pedro nung una, hindi nalilinisin ng Panginoon yung mga unclean animals. Ayun yung mga maling paniniwala ni Pedro eh. Ang maling paniwala pa nila nung araw, bawal makipag-fellowship sa mga taong kakaiba sa uri mo. Ayan. Pero pinalitan na ng Panginoon yan. Ayan. Dito po, meron akong in-enumerate na 3 bagay na binago ng Panginoon. Pansinin po ninyo ito, na meron tayong maling kaisipan ngayon. Human traditions are more important than salvation. Maling kaisipan ng church yan. Dapat i-preserve ng church yung mga dating ginagawa natin. Dapat i-preserve ng church yung mga traditions natin. Wala pong masama sa tradition. Nagiging masama lang yung tradition pag yung tradition na mismo ang naglilimit sa church para lalo siyang mag-grow. Diyan po nagiging masama ang tradition, mga kapatid. Wala pong masama sa pagiging conservative. Nagiging masama lang ito, mga kapatid, pag itong sobra nating pagiging close na, yan na yung naglilimit sa atin para ma-reach out ang ibang tao, para i-fulfill yung Great Commission na sinasabi ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Wala. May masama ho ba sa ilaw-ilaw? May masama po ba sa pag-adapt ng iba't ibang uri ng kanta? Ako dapat nga ang mga kanta, sinasala din natin eh. Yung lyrics, yung mga ganito, yung mga ganyan, mga kapatid. So yan, human traditions are more important than salvation. Hindi, dapat baliktad.
salvation of men is more important than human traditions. Ito po yung pangalawang kamalian. The church should only consist of my kind of people. Ayan, maling kaisipan yan. Naalala niyo yung belong, believe, become? Hindi dapat bago pumunta sa church, kailangan magbago na yan. Sa church, meron tayong dress code. Ayan. Ang pastor, bawal magmaong. Ayan. Kailangan ang pastor nakabarong. Yung may biyak pa sa likod. Patay tayo dyan. Yan mga kapatid, ang dapat nating iwasan. And minsan may mga church na ganun yung nagde-dress code sila. Yung ang init-init, naka-Amerikana ka mga kapatid. Alam niyo, pag ako napunta sa ganun church, yung bawal magganito, kailangan naka-Amerikana ako. Sabihin ko ron, ano ba itong church na ito? Is it a preparation for me going to hell? Kasi ang init-init na Amerikana, summer na summer, pag susutin mo ako nito. Ayan, the church should only consist of my kind of... Mali pong kaisipan yan. Kailangan ang church, pumapasok ang iba't ibang uri ng tao. Yung mga wasak na tao, sirang buhay, magulong buhay, mga kapatid. Naalala ko tuloy si Bishop Oriel. Nagkwento raw yung kanyang mga volunteers sa church. Sabi sa kanya, Pastor, mukhang laki ng problema ng church natin. Bakit? Sabi niya. Kasi ang dami na pong nananakawan Yung isang kabataan na nakawan ng cellphone, yung isa na nakawan ng wallet na dukutan. Hindi ba tayo nababaghabag dyan, Pastor? Sabi ni Pastor Oriel, actually, good news yan. Bakit, Pastor? Dapat nga masaya kasi mga magnanakaw pumapasok na sa church kung ma-born again yan. Actually, tama nga rin naman mga kapatid. Dapat ang iba't ibang uri ng tao pumasok na rin sa church, mga kapatid. Hindi lang yung mga mababait. Ayan. Hindi lang yung mga taga-Kalye-11. Dapat iba't ibang uri na rin tao. Pumasok na rin dapat dito yung mga taga-Libis, taga-Caloocan. Hindi lang yung mga taga-Batang Genti, mga kapatid. Dapat mga batang Quiapo, Batang Rilis, pumasok na rin. Maging yung mga mababait, pumasok na rin, mga kapatid. Ayan. Ito po yung pangatlong kamalian natin. God has to agree and do things in my way. Ayan. Akala natin, yung my way lang natin. Ano yung my way natin? Yung kinagisnan natin. Ano yung my way natin sa pagpunta sa church? Ito lang yung kanta, ito lang yung song, ito lang yung program. Ayan. Dati-dati kasi, ang tao nasanay sa program, mga kapatid Pag may nakalimutan ka at naiba lang sa program, sasabihin, patay, may impyerno na tayo lahat niyan. Ayan. Yung bang nilipat mo lang yung pwesto ng Santa Cena, nag-react ka na, kapatid Nilipat mo lang yung cross sa gilid Ayan. Gumawa ka lang ng stage nag-tantrums ka na mga kapatid kasi hindi ka na ligtas. Ayan. And dapat yan yung mga iwasan natin mga kapatid. Ito yung maling kaisipan God has to agree and do things my way. Hindi, baliktad. We have to agree and do things in God's way, mga kapatid. Tama po ba mga kapatid? Okay, next. Pagdating po rito, pangatlong bagay na pwede natin makuha sa kwento, ito, God changes our wrong thinking so that we can be useful in His kingdom. Pag hindi nagbago si Pedro ng kaisipan, hindi na-baptize, hindi na-evangelize si Cornelius. Tama po ba? Pag pinagpilitan ni Peter, Lord, nakalagay sa Old Testament, bawal kumain ng pigs. Binago ko na nga, sabi ng Panginoon, sumunod ka na lang. Lord, nakalagay sa tradition namin, bawal makipag-fellowship at pumasok sa bahay ng mga Gentiles. Ang sabi ng Panginoon, binabago ko na nga Nag-a-approve na nga ako Alam niyo, pagka nakipagtalo si Peter kay Lord, hindi na na-evangelize si Cornelius. At ang lahat ng Kristiyano ngayong sa panahon natin, puro na lang Hudyo. Kung hindi nag-adapt ang first church during this time, lahat ng Kristiyano, puro Israelita lang, walang Kristiyanong Pilipino, Amerikano. Walang Kristiyanong Chinese. Kasi they aren't willing to evangelize other people, mga kapatid. So, God has to change our wrong thinking so that we can be useful in His kingdom. Minsan nagtatanong kayo, bakit pastor pinagbabawal ng Panginoon nung una na bawal silang makipellowship sa iba't ibang nilang kauri o iba't ibang nation? Actually, totoo naman na bawal Alam niyo ba kung bakit? It is for their protection.
dinidepensahan, pinag-iingatan ng Panginoon ng Israel, baka makontaminate kasi sila ng iba't ibang false teaching at paganism ng iba't ibang people. Pero nung naayos ng Panginoon ito, nasa attack zone o attack mode na sila, nasa offensive zone na ang church, hindi, go na kayo. Noong una kasi, nung Old Testament, masyadong nag-iingat ang Panginoon sa Israelites eh. Pero nung New Testament na, defensive mode pa si Lord, nung yung New Testament na ito na, attack mode na ang Panginoon, offensive mode na tayo. Kaya pwede nang sumama din sa mga yan, pwede nang puntahan yan, pwede nang dalawin yan, mga kapatid. Ayan, ano? Then yung sunod, dito na tayo magtatapos, mga kapatid. God changes us as we walk with Him, sends us into uncomfortable situations, and repeats His message until we understand it. Yan yung nangyari kay Peter. Habang nagpe-pray siya, habang nakipag-communicate siya, God sent Peter into an uncomfortable situation, mga kapatid. Hindi maganda yung situation ni Peter. Lord, awkward tong situation na to. Lord, naiilang ako, hindi ako sunay na sumama sa mga ganitong uri ng tao. Pero sabi ng Panginoon, di, pakisamahan mo. Dahil sa'yo, makakapakinig ng good news yan, maliligtas yung mga yan. Di ba tayo ganun din? Merong mga uncomfortable people tayong na gustong samahan ng Panginoon. Gusto ni Lord na samahan natin sila para mashiran, para maligtas, para ma-influensyan, mga kapatid. Ito pa matindi, inulit ng Panginoon 3 times yung kanyang mensahe. Yung kasunod po, meron akong nakuhang 7 things about institutionalism kay Chuck Swindoll, mga kapatid. Ito, nilagay ko lang sa message. Ano? Alam nyo, delikado eh. Pagka yung term na institutionalism ay nangyari sa church, delikado na po, mga kapatid. Ano yung sabihin ng institutionalism? Nakafocus na lang yung tao sa institution, sa organization, sa building, sa tradition. Ayan. Pagka ang church doon na lang nakafocus, naku, delikado, mga kapatid. Ano ang itsura ng isang church kapag ito'y naging na-overwhelm na ng institutionalism? Ito po number 1, ano? The organization becomes more important than people. Ayan. Huwag tayong magbago, pastor. Mahalaga yung yung tradition natin mula pa nung araw eh. Ito yung ginagawa ng mga ninuno natin eh. Hindi, sabi ng pastor, hindi kailangan nating mag-adapt para ma-win sila. Hindi, ito yung namin nakagawian eh. Alam mo, kailangan merong fresh ideas na papasok sa church. Hindi fresh, we don't need fresh doctrine, new doctrine. No, we don't need those things. We need fresh ideas, bagong technology, bagong playmaking para maka-adapt tayo, mga kapatid. Ang Pilipinas dapat ganun din. Kailangan nating makuha yung mindset ng mga Dutch people kung paano nila sinusolusyonan yung pagkakaroon nila ng baha. The organization becomes more important than people. Pagka ganyan ang nangyari, delikado. Pangalawa, ito po. The individuals in the church function more like rust in a steel rather than vital parts of one another. Ano ang ginawa ng mga kasamahan ni Pedro? Yung 11 apostles, criticize siya. Di ba para silang kalawang? Anong ginagawa ng kalawang sa bakal? Pinapatigas niya, kinakain niya, sinisira niya. Alam niyo, muntik makalawang si Peter dito eh. Peter, huwag mong gagawin yan, dito lang tayo. Sabi ni Pedro, hindi eh. Pinapapunta ako ni Lord dun eh. May pinapagawa ang Panginoon sa akin eh. Ano nangyari, mga kapatid? Yung individuality ni Peter, yung individual na revelation sa kanya ni Lord, yun yung sinunod niya at hindi yung sinasabi ng 11 sa kanya. No? Pangatlo, ito po. When individuality and creativity are lost. Ayan. Naalala niyo yung kwento, mga kapatid, nung araw. Merong bata. Itong batang ito, expressive siya pag nag-worship eh. Tumatalon, pumapalakpak siya. Siyempre, yung mga elder, nakagano lang sila pag kumakanta.
Ang kanta, One Way. One Way, Jesus. Siyempre, yung elder, kahit masaya yung kanta, nakaganon lang. Eh yung bata, talon ng talon. Naisip ng mga elder, pagbawalan nga natin itong batang ito para hindi na tumalo kasi nakaka-distract sa pagkantahan eh. Di ginawa nila, kinausap nila. Toy, pag isang linggo kang kumakanta na hindi tumatalon at pumapalakpak, pag nagawa mo yan, bibigyan kita ng bagong sapatos. Yung sapatos ni LeBron James. Di sabi ng bata, mukhang maganda yung alok sa akin ng elder namin ah. Pero mo pag hindi raw ako tumalon tsaka pumalakpak pagkakantahan, bibigyan niya ako ng bagong sapatos. Di nung unang linggo, ito na. Ang kanta, One Way. Di yung bata, mapapatalon na pa, ay yung sapatos pala. Imbis na tatalon siya at kakanta, talagang i-express yung laman ng kanyang puso, napigilan eh. Yung sapatos ni LeBron James. Di One Way yung kanta, masaya pa rin. Sumunod na linggo mga kapatid, ito na, ang gaganda ng mga line-up na naman nung mga awit. Planet Shaker. Dito na, tit, 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 tit. Gumaganon-ganon. Naalala niya ulit, yung elder tumingin sa, tatalon. Sabi ng bata, ay, oo nga, oo. Hindi naman siya tumalon, mga kapatid. Sumunod na araw, ay, grabe, ang naka-line up, mga kapatid, Elevation. Masasaya na naman yung kanta. Eh, yung bata, patay, naalala ko yung sapatos. Yung elder, pag tumalong ka, wala sapatos. Di siyempre yung bata, napipigil na eh. Ano sabi ng bata? Lord, 3 linggo na akong nagwo-worship ng pigil. Hindi ko ma-express yung laman ng puso't kaligayahan ko. Alam mo, pagdating nung ika-4 na kanta, Hillsong United ngayon yung kanta. Ito na. Matatalon ulit yung bata, sabi ng elder, last na linggo na to, hindi magkatatalon mo, yung sapatos mo mawawala. Alam mo sabi ng bata, wala akong pakialam sa sapatos niyo, magpe-praise ako kay Lord, nagtatatalon yung bata, mga kapatid. And anong point ito, mga kapatid? Kung minsan, because of our rigid rules and traditions, nawawala po yung individuality at yung creativity ng members ng institution. Tama po ba, mga kapatid? Huwag nating i-restrict because of rules, old traditions, mga kapatid. As long na hindi naman masama, as long na nakakabuti, why not welcoming it, mga kapatid? Tama po ba, mga kapatid? Alam niyo po, ang sanlibutan, neutral yan eh. May mapupulot kang bago, may makikita kang masama, may makukuha kang useful, may makukuha kang toxic. Siguro naman, church, binigyan tayo ng Panginoon ng right discernment to get those things na pwede nating mapakinabangan at magamit at ma-improve palalo sa kanyang kingdom. Tama po ba? May tanong po ako sa inyo, di ba't pagkakain ka ng bangus, yung tinik iniiwan mo, ang kinakain mo lang yung mapapakinabangan, yung laman. Tama po ba? Masama naman siguro pagka yung buong bangus kinain mo, pati tinik, mga kapatid. Ang masama ito, yung laman hindi mo kinain, yung tinik ang kinain mo. Sino dito yung ganon? Yung pangit na meron ng sanlibutan, yun yung inadapt mo eh. Hindi adapt natin to. Yung mga mentality ng mga kulto, ayan yung mga kinuha mo eh. Tapos yung tama, hindi mo kinuha, mga kapatid. Pangit naman siguro, yun mga kapatid. So ito po yung pangatlo, when individuality and creativity are lost, nagiging institutionalism na tayo. Pang-apat, ayan, 7 ito eh. The atmosphere of the church is threatening rather than opening and free. Kagaya ng nangyari sa bata, nare-restrict siya, natitreten siya, kasi nga, malikot pag nagpe-praise, talon ng talon, mga kapatid eh. There was a time si David, nung nag-praise kay Lord, nawala sa sarili. Parang naked yata eh. Ano sabi ni Michael, yung kanyang asawa? Han, parang ang siraulo nung nagwo-worship ka kay Lord. Ano ginawa ng Panginoon? Naging baog yung asawa ni David na si Michael eh. Hindi siya nagkaanak dun eh. Tama po ba mga kapatid? Panglima, ito po. The structure has become rigid and inflexible.
Ayan, hindi tayo makasabay niyan. Hindi tayo ano niyan. Alam niyo, ang natutuwa ko sa church dito natin, mga kapatid, yung mga senior citizen nakakasabay. O, tama po ba? Pagka Planet Shaker yung tugtog, napapaano sila eh. Ayan, pagka Hillsong. Tama po ba, mga kapatid? Oo, kasi parang, isipin nyo, parang kayo nagsusumba, mga kapatid, pagka ganun tang mga tugtugan. O kaya parang kayo nagbo-ballroom. Ayan. Ayan. Dapat ganun po tayo, mga kapatid. Nakakasabay. Ayan. Ang alam natin kanta dati kasi luma lang, yung God will make a way where this is. Iba na ang kantahan ngayon eh, mga kapatid. Pansinin nyo nung araw, pansinin nyo po mga kapatid yung pansinin nyo yung mga genre ng kanta natin sa church. Nung una, puro hymnal. Pumasok si Don Moen. Ito yung transition ng hymnal sa mga nagkakaroon ng instrumento eh. Ito sunod na napasok na nung Hillsong, sila Darlene Sheck na, sila Ruben Morgan na. Ngayon, iba na ulit. Andyan na yung mga Planet Shaker, andyan na yung mga iba't ibang mga artist, mga kapatid. No? So, ayan. Okay, pang-anim. People are serving the organization more than the objective of the church. Ayan. Sana po mga kapatid, huwag tayong mag-serve sa tradition. Paglingkuran natin si Lord, gawin natin yung purpose ng church. And then pang-pito, ayan, people become prisoners of procedure. Ayan. Minsan nga sila, Pastor Pai, nagkwento sa akin eh. Yung church daw nila kung minsan nabago raw yung nabago raw yung procedure. Ano yung nangyari? Pero okay naman daw eh. Nauna raw yung mensahe kasi doon sa kantahan. Tapos nauna yung offering doon sa Lord's Supper. Sabi niya, pero wala namang Isang linggo lang naman na parang naging ganun ang nangyari, nag-adjust sila, no? Sabi niya, wala namang masamang nangyari sa amin, sabi niya eh. Alam niyo, minsan sa church natin, ganun din kaya, no? Unahin natin yung triple amen, mga kapatid. Hindi, baka mag-uwian na lahat eh. Ayan. Minsan nagiging prisoner tayo ng Nagiging prisoner tayo ng procedure eh. Kailangan ito opening, closing prayer, mensahe, special number, Santa Cena, offering. Kailangan ganun eh. Tama mga kapatid eh. No? Ayan. Tapos pag binabago ron, patay, kulto na tayo. Yun agad na naisip eh. Tama po ba mga kapatid? Nag-a-adapt din ho tayo. No? Then ito po, last. Okay, magtapos na ho tayo mga kapatid. Number 1, the validation of the Holy Spirit trumps circumcision as a mark of inclusion into the kingdom of God. It trumps dietary law, dress code, ethnicity, geography, and gender. The Spirit-baptized believer can bypass the traditional rules laid out under the old covenant. Ano ang point dito mga kapatid? Yung nagpakita at nagmanifest ang Holy Spirit kila Cornelius, alam niyo kung ano ibig sabihin yan? God is welcoming and approving the Gentile evangelization, mga kapatid. Minsan tayo mga Kristiyano, rin tayo eh, judgmental din tayo eh. Hindi ligtas yan. Bakit? Hindi naman gano'n nag-church kahit tumanggap nung araw. Hindi ligtas yan. Minsan gano'n tayo eh. Hindi ligtas yan. Bakit? Paiba-iba ng church eh. Hindi ligtas yan. Bakit? Ibang klase manamit sa church eh. Di ba? Biro mo sa damit lang, hindi ka na naligtas, mga kapatid. Ayan. Pero dapat talaga ang validation na kung ang tao ay ligtas, alam niyo kung ano? Yung manifestation ng Holy Spirit. Yung buhay na binago. Yung nagbago yung ugali ng tao. No? Yung dati-dati, masama siya, lahat sinasaktan niya, ngayon natututo siyang magmahal, nagtitimpi na, nagte-testify, nag-share na. Doon po nakikita na ang taong ligtas. Hindi po doon sa magandang manamit sa church, magandang manalita sa church, magaling mag-pray sa church. Hindi po ron mga kapatid. Doon sa binagong buhay. Okay, pangalawa, ito po. Some things in our faith are absolute and some should be flexible. Okay, ano yung mga absolute na dapat sa church natin? God, absolute yan eh. Jesus as Lord and Savior, Jesus Christ as Lord, absolute yan eh. Yung Holy Spirit na nag-i-indwell sa atin, absolute yan eh. Yung virgin birth, yung baptism, yan, dapat mga absolute yan eh. Yung pagtitake ng Lord's Supper, absolute yan eh. Dapat wag nating baguhin yan, mga kapatid. Tama po ba? Merong ang ibang church naman, ito nangyari.
Sa sobrang strict nila about traditions nila, alam mo, ang Lord's Supper nila, ginaganap nila tuwing gabi. Kasi wala naman daw supper na umaga. Nakita niyo mga kapatid? Wala raw supper na umaga. Ayan. Ewan ko ba bakit minsan may mga ganong kaisipan na yan. Next, ito po. Although our message is always the same, ito yung sinasabi ko kanina, our methods of communicating must adjust to meet the needs of our ever-changing world. Ayan. Dapat nag-adjustable tayo. Dapat flexible tayo, mga kapatid. Pag hindi tayo nag-flexible, nag-a-adjust, abay, mahirap na. Ang mahirap, mga kapatid, yung sanlibutan, yung mga senior, ang nag-a-adjust para sa atin. Mahirap po yun. Dapat tayo nag-a-adjust sa kanila eh. Ano sabi ng Panginoon? Go and make disciples. Hindi naman sinabi ng Panginoon na invite, let them come to make disciples. Hindi pag sinabing go, aggressive. Ikaw yung pupunta, ikaw yung mag-a-adjust, ikaw yung mananadya, ikaw yung talagang sasadyain mo, mga kapatid. No? Tama ba? Pag sinabi ng Panginoon na go, dapat active, hindi passive. Ayan. Then next, ito pa. God's ancient truths are as relevant today as when they were first written. Jesus is forever on the cutting edge of our society, and that is where we can be if we are willing to change. Alam niyo mga kapatid, si Jesus Christ lang ang taong hindi nalaos. Kahit matagal na siya, kahit matagal na siyang nag-exist, kahit 2,000 years ago na, hanggang ngayon, He is still relevant. Hindi siya naging irrelevant, mga kapatid. O, tama po ba? Tayo po tumayo ngayon, mga kapatid. Sa tingin niyo, church, mananampalataya, ano-ano yung mga dapat po pang baguhin para mas ma-improve pa yung faith mo? O, tandaan natin, may mga bagay na hindi dapat tayong baguhin. Yung doktrina, yung katuruan, yung basic, yung foundation teachings in the Bible, dapat talaga hindi binabago yan. Anong dapat ang babaguhin natin, mga kapatid? Yung pag-adapt natin. Ano? Kung paano tayo mag-share, mga methods natin, ano pa yung mga instruments na pwedeng maidagdag, pwedeng mai-improve, ano pa yung pwedeng pagandahin, mga kapatid. Dapat, mga kapatid, sa buhay natin ganun din eh. Tandaan ninyo, ito nakakatakot sa mundo ngayon. Aware ba kayo sa, doon sa AI? Artificial Intelligence. Yan, Dito ako nagulat eh. Kahit sa Google, kahit sa mga browser lang, yung Google Chrome, yung Google browser, ako pag gumagawa po ako ng message ko, binabasa ko yung Bible, nagpe-pray ako kay Lord, ano bang pwedeng ma-insight na pwedeng ibigay mo sa akin dito, Lord? Minsan nagbabasa ako ng libro from different authors. Pinagsasama-sama ko yan. Pero alam niyo, church, nagulat ako. Nung nag-search ako sa Google, tapos ginamitan ng AI, gawa na buong message. Andun na yung outline. Sabi ko, ibang klase din tong AI, Grabe. Magtanong ka ng maglagay ka ng mathematical formula diyan. Sasagutan niya eh. Tinesting ko. Oh, sabi ko, gulat ako. Ayos ah. Kahit artificial, mas matalino pa sa akin, sabi ko. Ang tanong ito, ang AI ba masama? Actually, parang ang AI, parang pera eh. Depende sa paggamit. Parang internet, depende sa paggamit. Ang internet mabuti kung ginagamit mo sa pag-share ng word. Pero ang internet masama kung ginagamit mo pang scam. Ginagamit mo sa pornography. Ang internet nagiging masama kung ginagamit mo sa online sugal. Nakita nyo, ang mga bagay na ito neutral. Pera, internet, AI, technology, lahat yan neutral eh. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng discernment, ng wisdom. At nasa atin ang Holy Spirit para ma-discern natin at makuha natin kung ano ba yung dapat natin kunin. Kung ano ba yung mapapakinabangan, mga kapatid. Kung ano ba yung useful. So, ang tanong ko sa sarili ko, Lord, gagamit ba ako ng AI sa preaching ko? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pwedeng oo, in a sense na titignan ko lang, makuha kong points, pero hindi puro eh. No?
Kasi alam niyo ba, church, pagka ang mga Christian, lalo yung mga cell group leaders, mga pastors, if they rely too much on AI, mga kapatid, saan na yung lugar ng Holy Spirit sa buhay natin? Di ba ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin, ang nagga-guide, ang nagtiteach? Wag mapalitan ni AI ang Holy Spirit sa buhay natin. Tama po ba, mga kapatid? Pag nalulungkot ka, maghanap ka ng devotional sa internet, ang dami. Pero sana, mga kapatid, pag nalulungkot ka, buklatin mo yung Bible. Pray to God, Lord, mag-reveal ka sa akin, nalulungkot ako. Pakita mo yung word sa akin. Doon po mas maganda ito, mga kapatid. Alam niyo po, dapat sa pag-aaral ng Bible, doon ako sa conservative way of studying the Word of God. Mas maganda yung mismong si Lord ang bumubulong sa'yo at hindi yung si AI ang nagbubulong sa'yo, mga kapatid, ng Word of God. Tama po ba, mga kapatid? No. So tayo po yung manalangin. Father, salamat dahil 2,000 years ago, binago niyo, Lord, yung wrong thinking ng inyong mga apostles. Inalis niyo, Lord, yung kanilang prejudice. Bagkus, Lord, pinakita po ninyo that you are welcoming people from different nations, O Lord. Nawa, Panginoon, kung paano niyo binuksan ang early church nung araw, nawa, Lord, magbukas din kami, Lord. Magbukas kami, Panginoon, ng connection sa mga unbeliever, sa mga unlovable people, sa mga difficult people. Nawa, Lord, mag-extend kami, Lord, ng connection sa kanila. Nang sa gayon, Father, mailapit po namin sila sa inyo. Lord, totoo nga, Panginoon, na ang sanlibutan ngayon, maraming inaalok. Ang daming technology, ang daming strategy, ang daming bagong katuruan. Pero Lord, bilang iyong church, O Lord, na nag-i-exist sa postmodern world, I pray, Father, na magkaroon kami, Lord, ng wisdom and right discernment from the Holy Spirit, O God, na makuha namin ng tama yung mga bagay na dapat magamit to glorify you, to praise you, Panginoon. Na, Lord, maingatan po kami, Panginoon, mula sa deception ng kaaway. Maingatan kami, Panginoon, sa mga false teaching, sa false doctrine, sa false belief. At nawa, Lord, makuha namin, Panginoon, yung dapat na mga makuha na pagbabago. At nawa, Lord, makapag-adapt kami, Panginoon, into this changing world. Father, salamat po sa pag-guide sa amin. Nawa, Lord, kung paano nyo ginaid ang early church, i-guide nyo rin, Panginoon, ang mga postmodern churches ninyo ngayon. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless, mga kapatid.